Mainit ang ulo. May hidden reason ka. Alamin ang mga dahilan kung bakit palagi kang galit at mainit ang ulo. Real talk. Ang galit ay parang apoy, pwede kang painitin pero pwede ka ring sunugin. Hindi mo kailangang patayin ang apoy, kailangan mo lang matutong kontrolin ito. Nagtataka ka ba kung bakit lagi kang galit? Narito ang 15 na mga dahilan. 1. Matinding stress sa trabaho o pag-aaral. Maraming tao ang nagiging mainitin ang ulo dahil sa sobrang stress sa trabaho o eskwela. Kapag sunod-sunod ang deadlines at pressure, napupuno ang isip. Kapag pagod na ang utak, mas mabilis mairita kahit maliit na bagay. Madalas nadadala ang galit sa bahay o sa ibang tao. Hindi nila namamalayan na stress na pala ang ugat ng kanilang pag-init ng ulo. Paano makontrol? Maglaan ng oras para magpahinga at mag-reset ng isip. Subukang mag-deep breathing o maikling paglalakad kapag overwhelmed. Matutong mag-prioritize at huwag akuin lahat ng responsibilidad. Magpahinga kahit sandali para bumalik ang focus. Mahalaga rin ang sapat na tulog araw-araw. 2. Kakulangan sa tulog. Kapag kulang sa tulog, madaling magbago ang mood ng tao. Mas mababa ang pasensya at mas mabilis magalit. Ang katawan at utak ay hindi nakaka-recover ng maayos. Kahit simpleng ingay o biro ay nakakainis na. Nagiging emotional at irritable ang isang tao kapag laging puyat. Paano makontrol? Magkaroon ng regular na sleeping schedule. Iwasan ang gadgets bago matulog. Uminom ng tubig at iwasan ang sobrang kape sa gabi. Gawing komportable ang tulugan. Bigyan ng pahinga ang katawan para maging maayos ang mood. 3. Problema sa pera. Ang kakulangan sa pera ay malaking sanhi ng galit at frustration. Kapag maraming bayarin at kulang ang kita, naiipon ang stress. Naiisip ng tao na parang walang solusyon ang sitwasyon. Minsan napagbubuntunan ng galit ang pamilya. Ang takot sa hinaharap ay nagiging dahilan ng pagiging iritable. Kapag may bayarin na paparating, automatic ang kaba. Minsan pati tunog ng notification nakaka-stress. Maliit na gastos, parang betrayal. Lahat ng sale parang temptation test. Hindi ka kuripot, survival mode ka lang. Paano makokontrol? Gumawa ng simple budget plan. Iwas impulsive buying, kasama ang midnight checkout. Mag-ipon kahit paunti-unti. Humanap ng extra source of income kung kaya. At tandaan, hindi ka ATM ng buong pamilya. Huwag kimkimin ang problema, makipag-usap sa pinagkakatiwala. Unti-unting ayusin ang finances kaysa sabay-sabay. Tandaan na hindi agad nasosolusyonan ang lahat. 4. Pisikal na pagod o gutom. Aka hindi ka galit, gutom ka lang. Kapag gutom o pagod, parang low battery ang tao. Kahit simpleng tanong na kumain ka na, parang insulto na. Bumagal ang utak, bumilis ang init ng ulo. Yung maliit na inconvenience nagiging malaking issue. Minsan hindi galit ang problema, kulang lang sa kanin. Dahil minsan, ang galit hindi lang malalim na trauma, minsan hungry lang talaga. Paano makontrol? Kumain muna bago makipag-argument. Totoo, 80% ng away minsan nalulutas ng ulam. Magdala ng snacks kung alam mong matatagalan ka sa labas. Matulog bago gumawa ng life decisions. Tandaan, hindi ka kontrabida, low blood sugar ka lang. 5. Feeling hindi pinapakinggan. May mga taong palaging galit kasi pakiramdam nila invisible sila. Paulit-ulit silang nagsasalita pero parang walang nakakarinig. Naiipon ang frustration hanggang sumabog. Ang galit nagiging megaphone nila. Kasi kapag mahinahon, parang walang nakikinig. Paano makontrol? Matutong magsalita ng malinaw at diretsyo. Humanap ng tamang timing, hindi yung pareho kayong pagod. Kung ikaw naman ang kausap, makinig ng hindi nag-scroll. Minsan hindi kailangan ng advice, kailangan lang marinig. Validation is free, gamitin natin. 6. Hindi marunong mag-handle ng emosyon. May mga taong hindi naturuang i-express ng tama ang nararamdaman. Lumaki sila sa environment na bawal umiyak o magpahayag. Kaya kapag may problema, galit agad ang lumalabas. Hindi nila alam paano iproseso ang emosyon. Ang galit ang nagiging default reaction. Paano makontrol? Matutong kilalanin ang iba't ibang emosyon. Mag-journal para mailabas ang saloobin.
Subukang mag-meditate o mag-reflect. Humingi ng guidance kung kinakailangan. Emotional awareness ang unang hakbang sa control. 7. Hormonal changes. May mga panahon na naapektuhan ng hormones ang mood. Halimbawa, sa mga kababaihan tuwing fiset o menopause. Pati sa kalalakihan may hormonal imbalance din nagiging mas emosyonal at irritable. Hindi nila agad kontrolado ang mood swings. Paano makontrol? Magkaroon ng healthy lifestyle. Kumain ng masustansya at mag-exercise. Iwasan ang sobrang caffeine at junk food. Magpatingin sa doktor kung sobra na ang epekto. Unawain na may biological factors din ang emosyon. 8. Trauma o masamang karanasan noon. Ang taong may masakit na nakaraan ay mas sensitibo. Minsan may mga triggers na nagpapaalala ng trauma. Hindi nila agad napapansin na lumang sugat ang dahilan ng galit. Nagiging defensive sila para protektahan ang sarili. Ang galit ay nagiging shield laban sa sakit. Paano makontrol? Kilalanin ang mga triggers. Subukang mag-open up sa taong pinagkakatiwalaan. Kung kaya, humingi ng tulong sa professional counselor. Harapin ang emosyon imbes na itago. Ang paghilom ay proseso na kailangan ng oras. Siyam. Mababa ang self-esteem. Kapag mababa ang tingin ng tao sa sarili, madali silang ma-offend. Pakiramdam nila lagi silang hinuhusgahan. Nagiging defensive at agresibo bilang proteksyon. Minsan galit ang ipinapakita para hindi makita ang insecurity. Takot silang masaktan kaya nauuna ang galit. Paano makontrol? Mag-practice ng self-acceptance. Iwasan ang sobrang pag-compare sa iba. Kilalanin ang sariling strengths. Palibutan ang sarili ng supportive na tao. Unti-unting palakasin ang confidence. 10. Personal na problema sa relasyon. Kapag may tampuhan o hindi pagkakaintindihan, nadadala ang bigat ng emosyon. Minsan hindi direktang naipapahayag ang nararamdaman. Naiipon ang sama ng loob hanggang sumabog. Nagiging defensive at madaling magalit ang tao. Pakiramdam nila hindi sila naiintindihan. Paano makontrol? Matutong makinig bago sumagot. Iwasang magsalita kapag sobrang galit pa. Ipaliwanag ang nararamdaman ng mahinahon. Bigyan ng oras ang sarili bago magdesisyon. Communication ang susi sa maayos na relasyon. 11. Overthinking o sobrang pag-iisip. Kapag sobra ang iniisip, bawat salita ng iba ay may hidden insult. Bawat maliit na pagkakamali ay parang personal attack. Ang utak ay nag-o-overheat at walang pahinga. Madaling mag-react ng galit kahit hindi justified. At minsan, ikaw ang worst enemy mo. Paano makontrol? Break problems into smaller pieces. Focus on facts, hindi assumptions. Practice mindfulness at breathing exercises. Mag-journal o isulat ang worries. Remember, overthinking katumbas is subscription to stress. 12. Wala sa mood o emotional baggage. Kapag may pinagdadaanan, parang lahat ng mundo ay kontra sa'yo. Madali kang mainis sa kahit anong joke o biro. Simpleng comment ay nagiging trigger sa emotions mo. Kahit small inconvenience ay nagiging malaking problema. At minsan, hindi mo man lang alam bakit ka nagagalit. Paano makontrol? Identify triggers at mag-self-reflect. Talk to someone you trust. Practice calming exercises o meditation. Avoid unnecessary conflicts kapag sensitive. Tandaan, emotions ay tulad ng cloud, lilipas din. 13. Pagka-frustrate sa tech o gadgets. Kapag nagkaproblema ang laptop o phone, parang universe ay kumakalaban sa'yo. Ang simpleng loading screen ay parang insult sa intelligence mo. Madali ka ring mainis sa messages na hindi pumapasok o apps na nag-crash. Parang ang bawat click mo ay may kasamang maliit na rage. At minsan, gusto mo na lang ihagis ang device sa pader. Paano makontrol? Take deep breath bago ismash ang device. Restart o troubleshoot ng maayos. Magkaroon ng backup plan o tech support number. Subukan, step-away method for 5 minutes. 14. Traffic o pampasikip ng pasensya. Kapag stuck sa traffic, parang lahat ng pasensya mo ay tinadtad sa blender. Ang bawat beep-beep ay parang personal insult. Mabilis kang mainis sa ibang driver o motorist.
Parang oras mo ay ninakaw at may nanliligaw pang traffic jam. At kapag nakarating sa office o bahay, bitbit mo na ang galit. Paano makontrol? Makinig ng audiobooks o music para ma-relax. Mag-commute ng maaga para less stress. Practice deep breathing habang nakastuck. Iwasan ang social media scrolling na nakaka-trigger. Tandaan, ibang driver katumbas hindi ka kasing galit sa mundo. 15. Mental health issues. Ang kondisyon tulad ng anxiety o depression ay maaaring magpakita bilang iritabilidad. Kapag hindi natutugunan ang emosyonal na pangangailangan, nagiging magagalitin ang isang tao. Ang patuloy na stress ay nagpapalala nito. Dahil dito, nahihirapan siyang kontrolin ang emosyon. Paano makontrol? Ang professional help at therapy ay malaking tulong.